Kabanata 831. Ang bahay ng pamilya Hill ay sumikip dahil sa dami ng tao sa mga susunod na oras. Nandoon ang lahat ng malalaki at maliliit na kumpanya ng alahas sa Southland District. Hinahanap si Thomas at inaalok sa kanya ang posisyon ng purchasing manager sa kanilang kumpanya. Talaga, lahat ng ito ay libreng pera na walang actual na pagtatrabaho na kinakailangan. Ang ilang kumpanya ay wala man lang anumang kinakailangan sa pagbili at handa silang bayaran na lang si Thomas ng pera dahil hinangaan nila ang kanyang talento. Iniimbitahan siya ng ibang mga kumpanya at kung hindi mo rin ito gagawin, tiyak na matatanggal ka kapag talagang kailangan mo siya balang araw. Sa mahigit isang oras, nakatanggap si Thomas ng hindi mabilang na mga imbitasyon. Ngunit medyo tinanggihan ni Thomas ang mga alok. Gayunpaman, sumang-ayon pa rin siya sa halos 20 kumpanya na ang karamihan ay tinanggap dahil sa paghihimok ni Johnson. Sa wakas, batay sa isang magaspang na kalkulasyon, hindi na kailangang gumawa ng anumang trabaho si Thomas, ngunit maaari pa rin siyang kumita ng mahigit 50 milyong dolyar bawat buwan o 600 milyon bawat taon. Ang 600 milyong dolyar ay halos kasing dami ng kita ng buong pamilyang White. Kahit na sa huli ay kinuha ni Nathan ang pamilyang White, hindi pa rin siya kikita ng kasing dami ni Thomas. Sa pagkakataong ito, si Nathan ay walang imak. Patuloy niyang tinawag si Thomas na kaawa-awang kaawa-awa at sa huli, siya ang kaawa-awang kaawa-awa. Pagkaalis ng mga tao sa mga kumpanya ng alahas, nakatayo pa rin doon si Nathan, nakatulala, hindi sigurado kung mananatili o aalis. Sandali siyang nalilito kung ano ang gagawin. Tumingin sa kanya si Thomas at nakangiting sinabi, hindi mo ba gustong makilala si Harvard? Sandali, tatawagan ko siya ngayon at sasabihin sa kanya na pumunta para kumain habang nag-uusap kayo, paano iyon? Okay. Nababad trip na si Nathan sa sarili niyang mga salita. Kapag napagtanto ng isang tao na ang walang kwentang taong inaangkin nila ay biglang naging napakalakas, mas malakas kaysa sa naisip nila, ang kanilang mga depensa sa isip ay mahihirapang tanggapin. Natalo si Nathan ng kanyang sariling opinyon na kayamanan. Paano niya maiisip ang isang pagkakataon na si Thomas ay magkakaroon ng ganoong kapangyarihan? Akala niya noon pa man ay walang silbi si Thomas, ngunit ngayon. Nako, hindi mo dapat husgahan ang isang tao sa kanilang hitsura. Hindi lamang siya, ngunit ang pamilya Hill ay walang ideya na magkakaroon din si Thomas ng ganitong engkwentro ngayon. Pagkatapos ng lahat, mayroon bang koneksyon sa pagitan ni Thomas at alahas? Bakit bigla siyang naging sikat sa kanila? Masasabi mong nakatali na si Thomas sa buong industriya ng alahas sa Southland District at ang bawat galaw niya ay magkakaroon ng epekto sa pagtaas at pagbaba ng negosyo ng alahas ng distrito. Honey, ngayong mayaman ka na, hindi mo ba ako madadalhan ng alahas sa hinaharap kapag may gusto akong bilhin? Tanong ni Emma habang humahadjek. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo, sagot ni Thomas sabay tango. Walang ibang salita na makapagpapasaya sa isang babae na gaya nito. Ang mga babae ay sumasamba sa mga alahas, pero sila rin ay sumasamba sa sweet talk ng mga lalaki. Kung minsan ang mga pangako ng lalaki ay nakakaantig sa puso ng babae kaysa sa pinakamahal na alahas. Habang nag-uusap sila ay may humantong sasakyan sa tapat ng bahay nila. Naglakad-lakad si Harvard na may mabilis na yabag, nagsasalita habang naglalakad. Thomas, gusto mo bang makasama ako sa pagkain? Iyan ay kamangha-mangha, mayroon akong ilang mga katanungan para sa iyo tungkol sa proyekto ng Northern Wilderness at pinasakit nila ang aking ulo. Sa kalagitnaan pa lang ng kanyang pananalita ay napagtanto na niyang may bisita sila sa bahay. Tinitigan ni Harvard ang taong nasa kwarto, medyo natulala. Kusang sinabi ni Nathan, ang pangalan ko ay Nathan White. Si Tio Johnson at ang aking ama ay matandang magkaibigan. Ikinagagalak kitang makilala, Mr. Hill. Ang kanyang mga salita ay mapagpakumbaba at medyo komportable si Harvard dito. Harvard, maging pala kaibigan ka sa kanya. Ang batang si Nathan dito ay mayaman talaga at minamaliit niya si Emma noon, ngunit ngayon ay gusto niya maging manugang na lang natin, hindi inaasahang idinagdag ni Johnson. Lahat ng mga salitang ito ay bumute sa kanyang lalamunan. Si Harvard ay halos nasa parehong sapatos bilang si Thomas ngayon, at siya ay galit na galit kapag ang iba ay walang galang sa kanya, lalo na ang direktang provocation ni Nathan. Bilang resulta, kinasusuklaman ni Harvard si Nathan sa loob ng ilang segundo, at siya ay naiinis at minamaliit.
Tinandilatan niya si Nathan at sinabing, "Oho, hindi ka ba mula sa pamilyang White na sangkot sa peking kalakal? At hindi ba't pinanganak mo ang isang mayamang pamilya upang makarating sa iyong posisyon ngayon para lamang iwanan ang mahirap na babae nang bumagsak ang negosyo ng kanyang pamilya? Sino sa industriya ang hindi nakakaalam nito? And with that kind of character, you are aiming to be son-in-law ng pamilya namin. Bakit hindi mo tingnang mabuti ang iyong sarili, sapat ka ba?" Namuti ang mukha ni Nathan sa galit. "Masyado ka nang lumayo, Mr. Hill. Sobra na ba ang napuntahan ko?" Napangisi si Harvard. "Payapang kumakain ang pamilya natin dito, at ikaw ang dumating para makipag-away, hindi ba ikaw ang walang isip rito? Kinamumuhian ng lahat ang pamilyang White at nawala ang lahat ng iyong mga kasosyo sa negosyo. Nasa bingit ka na ng bankruptcy, ngunit mayroon ka pa ring lakas ng loob na magpakita dito at maghagis ng mga perang papel sa aming mga mukha. Ba, parang masusuka ako kapag nakikita kita, kaya bilasan mo na umalis ka na dito." Ano ba ito? Galit na galit si Nathan at sinubukan niyang aiugoy ang kanyang kamao sa mukha ni Harvard. Inihagis ni Thomas ang tasa ng tsaa sa kanyang mga kamay na may isang whoosh, at ito ay dama po mismo sa noo ni Nathan na naging sanhi ng kanyang pagsigaw sa sakit. "Array! Array! Array! Sige, nakikita ko na lahat ng tao mula sa pamilya ng Hill ay nakikipagtulungan sa akin. Maghintay ka lang, sinasabi ko sa iyo, ang nangyari ngayon ay hindi pa tapos." Tumakbo palabas ng kwarto si Nathan habang hawak ang noo. Kabanata 832. Tumakbo din si Harvard sa pintuan at nagmura siya bago bumalik sa bahay sa isang nasisiyahang paraan. Anong ibig sabihin nito? You're bloated with pride sa kabila ng paghingi ng tulong sa iba. Itinuturing mo ba ang iyong sarili bilang ang makapangyarihang Diyos? Ang mga miyembro ng pamilyang White ay mga walang kabuluhang basura. How dare they show off in front of the Hill family? Nasisiraan na talaga sila ng bait. Habang nagmumura si Harvard, isang kakaibang tingin ang bumungad sa mga mata ni Johnson na para bang nag-aalala siya sa isang bagay. Pero nanatili siyang tahimik. Ibinaba na lang niya ang remote control at nagpatuloy sa paghahanda ng hapunan kasama ang asawang si Felicia. Sa tagal ng panahon, curious na tinanong siya ni Emma, "Hubby, hindi pa kita tinatanong. Bakit napakaraming kumpanya ng alahas ang nag-iimbite sa iyo na maging kanilang purchasing manager ng biglaan? Ito ay isang mahalagang posisyon na tumutukoy sa katatagan ng pananalapi ng bawat kumpanya. Sa katunayan, ang isang purchasing manager ay may direktang pakikitungo sa mga kabuhayan ng mga kumpanya at ito ay isang mahalagang papel. Iyon ang dahilan kung bakit hindi basta-basta maibibigay ang posisyon sa sinuman." Nakangiting paliwanag ni Thomas, "Sa totoo lang, sasabihin ko sana sa iyo ang tungkol dito." Nagpasya siyang ihayag ang katotohanan kay Emma. "Kamakailan, kinuha ko ang post bilang manager ng pagbili sa Stellar Jewelers at nakagawa ako ng ilang mga wins. Kaya ang ibang kumpanya ng alahas ay nakikipag-ugnayan sa akin." Napatulala si Emma. "Hubby, kailan ka naging ganito? Hindi ko man lang napansin yan Nagkibit balikat si Thomas. "Nakakuha ako ng maraming praktikal na kasanayan noong ako ay isang sundalo. Palaging may mga nakikinabang sa akin kapag nangangailangan. Ang pagkilala sa kalidad ng isang hilaw na bato ay isa sa mga mataas na hinahangad na kasanayan ng mga tagapag-empleyo. Hindi ko inaasahan na aabot ako ng ganito." Tumawa si Harvard at sinabi sa gilid, "Ito ay isang mahusay na tagumpay, Thomas. Ngayong yumaman ka na, hindi mo na kailangang mabuhay sa isang walang pagbabago na sahod na ilang libong dolyar mula ngayon. Kahit na kumain at uminom ka sa bahay araw-araw, maaari ka pa ring humiga at bilangin ang iyong malaking kayamanan sa tuwa." Umiti si Thomas at umiling. Hindi ganoon kadaling kumita ng pera. Sa napakaraming mga imbitasyon na natanggap ko, bawat isa sa kanila ay isang mainit na patatas na may sariling hanay ng mga pananagutan. Kung hindi ako nagbigay ng sapat na pansin, maaari itong magdulot ng pagkasira sa sarili ko. Umurap si Harvard at sinabing, "Kung ang pera ay isang mainit na patatas, hayaan mo lang akong masunog nito hanggang sa mamatay ako." "Well, huwag ka na lang umupo, halika na at kumain," sabi ni Felicia. Umupo ang pamilya sa paligid ng mesa, kinuha ang kanilang mga kubyertos, at kumain ng masarap na pagkain. Noong una, inakala ni Johnson na nawalan ng trabaho si Emma at magiging masikip ang pananalapi ng pamilya. Gayunpaman, ang bawat ulap ay may pilak na linang. Out of the blue, nakakuha si Thomas ng maraming alok at malapit na siyang maging bilyonaryo.
Kahit na huminto si Johnson sa pag-asa sa pangunahing pamilya, maaari pa rin niyang matamasa ang komportableng buhay. Habang tinitignan niya si Thomas, mas lalong gamaan ang loob niya. Napaisip si Johnson. Mabuti na lang, noong nakaraan, tinanggihan ni Nathan ang proposal ko sa pagpapakasal dahil nangungulila siya sa ibang mayayamang dalaga. Kung hindi, paano ako makakakuha ng isang maldutong manugang na tulad ni Thomas? Si Thomas ay isang taong may unang uri ng karakter at may mga natatanging kakayahan. Nakakatawa na gusto ko siyang paalisin sa pamilya sa isang punto. Bulag talaga ako noon. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang natuwa. Nakainom si Johnson ng 2 pang baso ng beer at patuloy na naglalagay ng karne sa mangkok ni Thomas. Halika, Thomas. Kumain ka pa. Ngayon, si Thomas ay isang lalaking may pambihirang kakayahan at mayaman. Tinong maglalakas loob na magsasabing isa siyang walang kwentang manugang sa hinaharap. Habang kumakain ang lahat, narinig nila ang malakas na busina ng sasakyan. Bago sila magkaroon ng oras na ay lapag ang kanilang mga kubyertos, nakita nila ang isang matandang lalaki na paparating sa gate kasama ang isang batang lalaki. Ang binata ay si Nathan, ang taong tumakas ng may buntot sa pagitan ng kanyang mga binti kanina lang. May pagkakahawig ang matandang iyon kay Nathan. Johnson, siguradong buhay na buhay ang bahay mo, sabi ng matanda. Kabanata 833. Natigilan si Johnson. Ang lalaking nasa harap niya ay ang ama ni Nathan at ang dati niyang kaklase, si Samuel White. Tila tumanggi si Nathan na aminin ang pagkatalo at hiniling sa kanyang ama na humingi ng hustisya para sa kanya. Hey, Samuel, bakit ka nandito? Pilasan mo, bigyan mo sila ng 2 upuan. Si Johnson ang pinakamagalang sa kanila. Labis na naguluhan ang lahat. Sa pagiging mayabang ni Nathan ngayon, dapat ay kinasusuklaman ni Johnson ang mag-ama. Paano siya napalingon sa sobrang takot na para siyang daga na nakakakita ng pusa noong nakita niya si Samuel? May kapangyarihan ba si Samuel sa kanya? Nagdagdag si Felicia ng 2 upuan sa hapagkainan at umupo ang mag-ama. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Samuel kay Johnson nang may gininto ang tingin at sinabing may masamang hangarin, Johnson, mukhang masaya ka na ngayon sa buhay. Umiti si Johnson, ordinaryong buhay lang ako. Itinuring mo bang ordinaryo ang iyong buhay? Matigas na sabi ni Samuel. Balita ko tumaas ang net worth ng Hill family mo dahil may mayamang manugang ka. Mababa na ba ang tingin mo sa mga dati mong kaklase ngayon? Paano magkakaroon ng ganon? Samuel, bakit ka nagsasalita ng kalokohan na yan? Nagsasalita ng walang kaparirikon. Itinuro ni Samuel ang kanyang daliri sa kanyang anak na si Nathan at nagtanong. Tanungin kita, anong ginawa sa'yo ng anak ko hanggang sa puntong saktan mo ang kanyang noo at itatapon mo siya sa bahay ng pamilya Hill? Sandaling hindi nakaimik si Johnson. Johnson, kaya mong mabuhay ng may konsensya ng ginawa mo yun. Hindi mo kami pwedeng tingnan pababa mula sa pamilyang White kahit na yumaman ka na. Inutusan ko lang ang aking anak na pumunta at humingi ng pabor sa iyo. Hindi ka lang tumanggi na mag-alok ng anumang tulong sa kanya, sinaktan mo pa siya. Gumagamit si Samuel ng mas masasakit na salita habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang pagsasalita. Itinuring niya ngayon si Nathan bilang isang inosenteng biktima at si Johnson bilang ang kasuklam-suklam na salarin. Sa katunayan, ang aktwal na nangyari ay baliktad. Hindi na makaupo si Harvard at malamig niyang sinabi, Samuel, inaakusahan mo ba ang isang tao nang hindi alam kung ano talaga ang nangyari? Tinanong mo ba ang iyong mahal na anak kung ano ang kanyang ginawa? Para sa mga bagay na sinabi at ginawa ng iyong anak, ang ilang mga pasa ay itinuturing na isang pagpapala. Harvard, tumahimik ka, napaungol si Johnson. Natigilan si Harvard, nagsasalita ako sa ngalan ni Johnson pero pinapagalitan niya ako bilang isang resulta. Ano ang nangyari sa aking tiyuhin? Nawala na ba siya sa isip niya? Itinaas ni Nathan ang kanyang ulo at tuwang-tuwang tumingin sa kanila. Naisip niya, hanggat nandyan ang aking ama para suportahan ako, maaari akong tumakas sa anumang maling gawain. Nagpalitan ng tingin sina Thomas at Emma. Alam nilang lahat na may dahilan sa likod nito, ngunit hindi sila sigurado kung ano iyon. Isinasaalang-alang ang kanilang net worth at katayuan sa lipunan, si Johnson ay hindi nasa mababang posisyon kumpara kay Samuel. Kaya, imposible para kay Johnson na mapasuko ng pera at katayuan. Kung gayon ano ang dahilan? Sa kabila ng mga pag-aalinlangan ng lahat, ipinagpatuloy ni Samuel ang pagbibiro kay Johnson.
Gayunpaman, hindi nang ahas si Johnson na magsalita pabalik sa kanya. Di sanay si Johnson na maging sunod sa niya rin. Sa katunayan, ang head ng pamilyang ito ng Hill ay palaging naghahayag ng kanyang mga ayaw sa tuwing gusto niya. Bakit ibang-iba na siya ngayon? Kawakas, hindi na kinaya ng Harvard. Tumayo siya at hinampas ang mesa. Hoy, Mr. White, don't cross the line. Malamig na sumingot si Samuel at sinabing, "We crossing the line." Kung ikukumpara ang ginawa niya sa akin, halos hindi ako makabawi. Sa napakahalagang sandaling iyon, agad na sumabad si Thomas at nagtanong, anong uri ng kalupitan ang ginawa sa iyo ng aking biyenan? Iniunat ni Samuel ang kanyang kamay upang tanggalin ang kanyang shirt at ipinakita ang posisyon ng kanyang puso. May peklat sa posisyon kung nasaan ang puso niya at wala pang isang daliri ang lapad nito. Kabanata 834. Ang sugat ay mukhang medyo vicious. Kung ito ay medyo pamababa pa, ang tao ito ay namatay. Mukhang ang sugat na ito ang dahilan sa likod ng puot ni Samuel kay Johnson. Gaya ng inaasahan, nagtaas ng boses si Samuel at sinabing, "Noon, magkaklase kami ni Johnson." Tinaktan niya ang isang grupo ng mga batang bastos sa lipunan. Pagkatapos ng klase, siya ay pinatayo sa harap ng gate ng paaralan at walang lakas ng loob na lumaban o tumakas. Ako ang nagprotekta sa kanya mula sa mga batang bastos na iyon. I bought him time para makatakas mula sa mga bastos. Dahil dito, nasaksak ako ng isa sa mga gangster. Kayong lahat, tingnan nyo ito. Ito ang sugat na nanatili bilang resulta ng kaganapan sa nakaraan. Kung hindi ako pinalad, patay na ako. Ilang pulgada pa ang lapit at mawawala na ang buhay ko. Pero kahit na ganito, nanatili ako sa kama sa loob ng kalahating taon. Hinubad niya ang kanyang shirt. Tumingin si Samuel kay Johnson at sinabing, "Johnson, nakalimutan mo na ba ang lahat ng nangyari noon? Ngayong nakahanap ka na ng mayaman na manugang, nagpasya kang simula ng hindi pagpansin sa akin." Napakahusay kung gayon. Nagtaas ng inosenteng mukha si Johnson at sinabing, "Hindi, Mr. White. Hindi naman sa hindi kita pinapansin. Kung gayon bakit mo sinaktan ang aking anak at itinaboy sa labas ng iyong bahay?" Sa harap ng accusation ni Samuel, natahimik si Johnson. Natahimik ang lahat sa eksena. Noon lang napagtanto ni Emma ang uri ng relasyon ng kanyang ama kay Samuel. Hindi nakakagulat na si Johnson ay natakot kay Samuel. Kung tutusin, si Samuel ang tagapagligtas ng buhay ng kanyang ama, isang pabor na hindi masusuklian sa buong buhay niya. Napabuntong hininga si Samuel at sinabi, "Ngayon ay naparito ako, hindi para humingi sa iyo ng anumang pabor. Ngunit naparito ako upang humingi ng hustisya." Tanong ni Johnson, "Anong uri ng hustisya ang gusto mo?" Sabi ni Samuel, "Johnson, huwag mong sabihing hindi ako makatwiran. Ngayon ay bibigyan kita ng dalawang solusyon. Una, babayaran mo ang isang saksak na inutang mo sa akin noon." Paano ito mababayaran? Gusto ba niyang makitang sinasaksak ni Johnson ang sarili niya? Sa kanyang edad, paano makakalayo ang isang tao mula sa isang saksak? Kahit na ang isang binata ay hindi magagarantiyahan ang kanyang kaligtasan. Napangiti si Johnson sa alang-inang paraan at sinabing, "Paano ko babayaran ng isang saksak sa ganoong paraan? Direktang sabihin mo sa akin ang pangalawang solusyon." Huminga si Samuel ng 3 beses at nagsalita sa malalim na boses. "Ang pangalawang paraan ay ang pagpapaluhod sa iyong manugang at lumuhad sa harap ng aking anak upang magsisi sa kanyang pagkakamali." Ngunit, napatulala ang lahat sa eksena. Malinaw, nais ni Samuel na mabawi ang dignidad ng kanyang anak. Si Nathan ay nasugatan at itinapon sa labas ng gate. Matagal nang nakalimutan ni Samuel ang kanyang sama ng loob at determinado siyang gawin ang isang pabor sa kanyang anak. Hanggat handa si Thomas na magsisi, maibabalik ni Samuel ang kanyang dignidad. Sa hapagkainan, lahat ay nagpapakita ng malungkot na ekspresyon. Si Harvard ang unang tumalon at nagsabi, "Hoy, matandang lalaki, sobra-sobra ang hinihingi mo. Kahit na minsan mong nailigtas ang aking tiyuhin, hindi iyon dapat maging dahilan para sa iyong mapagmataas na ugali. Malinaw na ang iyong anak ang nagdala nito sa kanyang sarili, ngunit ngayon ay pinipilit mo ang aking bayaw na humingi ng tawad. Nasisiraan ka na ba ng loob?" Itinaas ni Samuel ang kanyang ulo, "Johnson, ganito ba ang ginagawa ng pamilya Hill?" Idiniin ni Johnson ang kamay ni Harvard at bumulong sa kanya, "Maupo ka." Malungkot na umupo si Harvard na lubusang nasaktan ni Samuel.
Napangiti si Johnson at nagtanong, Mr. White, hindi ba't laging mas mabuting mawala ng kalaban kaysa gumawa ng isa? Hayaan mo lang si Thomas na humingi ng tawad sa iyo sa pamamagitan ng pag-toast ng isang baso ng alak sa kanya. Sobra-sobra na ang hilingin sa kanya na mag-grovel. Napahampas si Samuel sa mesa. Sobra. Tinaktan mo ang anak ko at balak mong humingi ng tawad sa pamamagitan ng pag-toast sa kanya. Ang pag-inumba ay isang uri ng parusa. Reward yan. Johnson, isa kang walang utang na loob na tao. Ganito ba ang pakikitungo mo sa isang taong nagligtas sa iyong buhay? Hindi na alam ni Johnson kung paano tutugon. Imposibleng hilingin kay Thomas na kumalma sa harap ni Nathan. Gayunpaman, tila hindi umaatras si Samuel at inilagay nito si Johnson sa isang dilema. Sa sandaling iyon, binasag ni Nathan ang katahimikan at sinabing, medyo malupit talaga ang groveling. Ang pag-inom ng isang baso ng alak ay katanggap-tanggap. Ang mga mata ni Johnson ay kumikinang sa paasa, "Oh, Nathan. Salamat sa pagiging maunawain." Akala niya ay sinusubukan ni Nathan na lutisin ang mahirap na sitwasyon, pero ito ay naging kabaliktaran. Kinawayan siya ni Nathan at sinabing, hayaan mo akong tapusin ang aking pahayag dito. After a short pause, he continued saying, may katuturan din ang sinabi ng tatay ko ngayon. Paano maituturing na isang uri ng parusa kung hihilingin natin kay Thomas na uminom ng isang baso ng alak? Masyadong magaan sa kanya. Sa makatuwid, ang baso ng alak na ito ay hindi dapat inumin ni Thomas. Ang kanyang mga mata ay nagbubunyag ng isang malisyosong intensyon at lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang bulugod. Tinubukan ni Harvard na ayusin ang mga bagay-bagay at nagkusa na itaas ang kanyang baso ng alak at sinabing, kung gayon, hayaan mo akong uminom sa ngalan ni Thomas. Kaya, lutisin natin ang bagay na ito, okay? Humisi si Nathan, ikaw. Isa kang malaking boss dito. Hindi ko kayang masaktan ka. Kawakas, nagsalita si Thomas pagkatapos manatiling tahimik, kung gayon, sino ang gusto mong inumin ang baso ng alak na ito para sa iyo? Napatingin si Nathan kay Thomas at dahan-dahang lumipat ang tingin niya kay Emma na nasa tabi lang ni Thomas. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, gusto kong uminom si Emma ng ilang baso ng alak para humingi ng tawad sa akin. Sigurado akong hindi ito magiging sobra, tama ba? Ano? Nag-alab ang galit sa mukha ni Thomas. Nakita ng lahat na unti-unting namumula ang kanyang mga mata. Nagising sa kanya ang layunin ng pagpatay. Nagsimulang sumigaw si Harvard, naglakas loob bang kumilos ng hindi desente sa bahay ng aming pamilyang Hill. Kung ganyan ka papatayin kita. Harvard, tumigil ka. Agad na pinigilan ni Johnson si Harvard na tumayo. Medyo naging magulo ang eksena. Kabanata 835. Isang tao ang kanyang tagapagligtas, at ang isa ay miyembro ng kanyang pamilya. Si Johnson ay nahuli sa isang matinding problema. Sa harap ng hindi makatwirang mga kahilingan mula sa mga White, nais ni Johnson na paalisin sila, ngunit, masisisi ko lang ang sarili ko sa sobrang laki ng utang na loob ko kay Samuel noon. Kahit anong pilit ko, hinding-hindi ako makakabawi. Umiti si Samuel at sinabing, hindi masama ang proposal ng anak ko. Painumin mo na lang si Emma kasama ang anak ko. Iyon ay maaaring ituring bilang isang tunay na paghingi ng tawad. Johnson, ginawa ko na itong malaking konsesyon. Mag-isip ka na ngayon. Ano ang nangyari para mag-decide? Paano mapapayagan ni Johnson ang kanyang anak na babae na uminom kasama si Nathan? Dagdag pa, kinailangan itong gawin ni Emma sa harap ng kanyang manugang. Kung hahayaan niyang mangyari ito, paano siya mabubuhay pagkatapos noon? Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa hayaang mangyari ito. Sa sandaling iyon, tahimik na tumayo si Thomas, naglakad papunta sa coffee table sa tabi ng pinto nang walang sinasabi. Kumuha siya ng fruit knife na ginagamit sa paghiwa ng mansana sa kanyang kamay at naglakad pabalik ng dahan-dahan. Lumitaw ang kanyang tingin at kilos na para bang sasaksakin niya ang mga tao. Halos mamatay na ang mga White. Sumigaw pa si Johnson, Thomas, huminahon ka at huwag subukang kumilos ng pabigla-bigla. Nang 2 metro na lang ang layo niya kay Mr. White at sa kanyang anak, huminto si Thomas sa kanyang mga hakbang at sinabing, Tay, huwag kang mag-alala, kalmado na ako ngayon. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya sa pagsasabing, ang isang masunuring anak obligadong bayaran ang mga utang ng kanyang ama. Kahit hindi mo ako biological son, half a son pa rin ako sayo. Kung ano man ang utang ng tatay ko sa iyo, babayaran kita. Naka-cross-leg ang sabi ni Samuel, magbayad ka.
Paano mo ako gagantihan? Itinaas ni Thomas ang kanyang tatlong daliri at sinabing, noon, ang tatay ko ang naging dahilan ng pagkakasaksak mo. Napakaraming taon na ang lumipas, magdadagdag ako ng kaunting interes at babayaran kita ng 3 saksak. Pagkatapos ng 3 saksak na ito, dapat nating tapusin ang bagay na ito. Wala nang utang sa iyo ang tatay ko pagkatapos nito. Sabi ni Samuel habang nanginginig ang mga paa, sige, gawin mo na lang. Pangako mo sa akin ng 3 saksak. Kung maglakas loob kang saksakin ang iyong sarili ng 3 beses, ito na ang katapusan ng lahat. Paano papayag si Emma na saktan ni Thomas ang kanyang sarili? Itinabi niya ang kanyang mga kubyertos at sumugod sa gilid ni Thomas. Holding Thomas' hand, she said, "Hubby, calm down. Don't mess around. Hindi bro ang 3 saksak, baka mawalan ka ng buhay." Tumayo sina Harvard, Johnson at Felicia para pigilan si Thomas. Gayunpaman, marahan na itinulak ni Thomas si Emma, huwag kang mag-alala, matagal na akong sundalo. Mas marami pa akong nasaktan kaysa dito. 3 saksak lang iyon at hindi ako papatayin nito. Idinagdag ni Samuel sa pagsasabing, ngunit ang mga saksak na ito ay dapat na malapit sa iyong puso. Nakakasawa kung sasaksakin mo ang iyong sarili sa iyong guya. Tumango si Thomas, huwag kang mag-alala, hindi ko susubukan na maghanap ng butas dito. Pagkatapos magsalita, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang matipunong dibdib. Pagkatapos, nagsimula siyang huminga ng malalim. Ngayon, babayaran kita ng unang saksak. Mabilis na ginawa ni Thomas ang kanyang unang saksak sa bilis ng kidlat. Nakasubsob ito sa kanyang dibdib. Nanginig sa takot ang mga tao nang makita ito. Hubby, Thomas, bayaw. Pawis na pawis ang lahat sa pamilya ng Hill. Napakalapit lang ng posisyon ng saksak sa puso. Kung hindi siya nagbigay ng sapat na pansin, siya ay namatay. Tiniis ni Thomas ang sakit at kinuha ang pangalawang kutsilyo ng prutas. Ngayon, babayaran kita ng pangalawang saksak bilang interes. Bago pa man mawala ang huling salita ay sinaksak na naman niya ang sarili. Sa pagkakataong ito ay malapit na ang saksak sa unang saksak. Lumala ang pinsala. Kahit na siya ang Diyos ng digmaan, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng sapin dahil sa matinding sakit. Ngayon, babayaran kita ng 3 saksak para ayusin ang lahat ng hinaing mo. Mabilis na ginawa ni Thomas ang 3 saksak. Katulad ng mga naunang ulos at sa isang kisap mata ay bumulusok ito sa kanyang dibdib. Halos pulgada na lang ang layo ng 3 saksak sa puso niya. Kung may kaunting pagkakamali, ito ay nakamamatay sa kanya. Napasubsob si Emma sa sahig sa desperasyon. Nagsimula nang bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata nang hindi mapigilan. Hubby, hubby. Napaupulin sina Johnson at Harvard sa sobrang gulat. Sa pagtingin sa malubhang na sugatan na si Thomas, nagulat sila, hindi alam kung ano ang sasabihin. Tungkol naman sa mga White. Nabigla rin sila noong una dahil hindi nila akalain na sasaksakin talaga ni Thomas ang sarili sa ganoong pagkalalaki. Wala isip lang ba siya? Yung ilang salita ang nakapagtulak sa kanya para saksakin ang sarili. Mukhang walang magawa ang mga ito. Naramdaman ni Samuel ang tuwa sa kanyang puso at nakangiti niyang sinabi, "Hoy, sinaksak mo lang ba ang sarili mo?" Ngunit Thomas, ano ang silbi ng pagsaksak sa iyong sarili? Iniligtas ko ang buhay ng biyanan mo noon. Kahit na sinaksak mo ang sarili mo, hindi ito katumbas ng pagligtas mo sa akin, kaya ang lahat ng mga saksak na ito ay hindi mabibilang. Ang taong tulad ni Samuel ay hindi tumyupad sa mga pangako at maaari niyang baliwalain ang sinabi niya kanina. Nagalit si Johnson at sinabing, "Mr. White, wala akong utang sa iyo ngayon. Nagbayad na ang manugang ko sa aking mga utang at ang aming mga hinaing ay naayos na." Malamig na tiningnan siya ni Samuel at sinabing, "Ikaw ba ang may huling say dito?" Tinandilatan siya ni Johnson at sinabing, "So ano ang problema nito?" Kumunat ang noo ni Johnson. Kahit na pinilit niyang tapusin ang komedya na ito, tila walang bunga ang kanyang pagsisikap. "Ang lakas ng loob mo, Johnson. Napaka-great mong tao. Tandaan mo na ako ang nagligtas sa buhay mo." Bago niya matapos ang kanyang pananalita, tinapik ni Thomas ang balikat ni Samuel at sinabing, "Nabayaran na ang utang namin sa iyo. Ngayon ay hindi tinatanggap ng pamilya Hill ang mga pamilyang White sa aming tahanan. Magwala ka lang." Lumingon si Samuel at tumingin kay Thomas na may 3 kutsilyong nakausli sa kanyang dibdib. Tinulyapan niya si Thomas ng masama dahil akala niya ay malubhang nasugatan si Thomas.
Dahil nawala si Thomas sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, walang dapat ikatakot tungkol sa kanya. Naglakas loob ka bang hamanin ako sa ganoong kalagayan? Kaya kitang patayin ng basta-basta. Naiintindihan mo ba? Kabanata 836. Sa pananaw ni Samuel, si Thomas ay isa lamang namamatay na tigre na may ilang mga arrow sa kanyang katawan. Umuungol lang siya sa mga tao dahil wala man lang siyang combat power. Pero, paano mauunawaan ng taong tulad ni Samuel ang kapangyarihan ng Diyos ng digmaan? Lumapit si Thomas at tinapik ang balikat ni Samuel. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng isang malakas na aura ng pagpatay habang siya ay nagtatampo na sinabi, "Ngayon ay binibigyan kita ng 3 segundo upang mawala sa aking bahay." Labis na hindi nasisiyahan si Nathan. "Hoy, bakit mo kinausap ang tatay ko ng ganyan? Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, masyado mo namang siniseryoso ang sarili mo." Nagtataglay pa rin ng sama ng loob si Nathan kay Thomas dahil sa pambubugbog sa kanya noon. "Baka hindi ko siya matalo ng patas. Dahil sa ganitong estado, maaari ko na lang siyang sirain ngayon. Pipiliin mo lang ang mga tao kapag sila ay down." Walang kahihiyang sinuntok ni Nathan ang mukha ni Thomas. Bago niya magawa iyon, sinipa na siya ni Thomas sa tiyan, at lumipad siya sa sofa at bumagsak ng husto sa lupa. Masakit. Bumagsak siya sa lupa at napasigaw sa sakit. Nang makita ni Samuel ang kanyang anak na binubugbog, nagalit siya at naghanda na gumamit ng dahas laban kay Thomas. Pero paano makakalaban ng isang matandang tulad niya ang Diyos ng digmaan? Si Thomas ay hindi nagsagawa ng anumang hindi kinakailangang kilos at pinisil lamang ng malakas ang balikat ni Samuel gamit ang kanyang mga kamay. Ilang saglit pa, naramdaman ni Samuel na parang iniipit siya ng vice. Hindi matiis ang sakit na ito hanggang sa mabaliw na siya. Pinagpawisan siya sa sakit at lumuhad sa lupa na parang manika. "Masakit, masakit na, bitawan mo ako." Nagbingi-bingihan si Thomas sa kanyang kahilingan. Nakakaawang tumingin si Samuel kay Johnson, "Johnson, you can't do this to me. Ako ang nagligtas sa buhay mo." Binigyan siya ni Johnson ng isang blankong tingin at sinabing, "Nabayaran na ng manugang ko ang saksak ko sa iyo. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Deserve mo ito sa dahil panggugulo sa bahay ko." Sa pagkakataong ito si Samuel ay ganap na walang magawa. Paulit-ulit siyang humingi ng awa, sobrang sakit. "Sige, sige. Hayaan mo lang, aalis na lang ako." Matapos magmakaawa ng mahigit 3 minuto, pinagpapawisan na siya sa sakit. Kawakas, nagpa siya si Thomas na palayain siya. Pakiramdam ni Samuel ay parang nabigyan siya ng pangalawang buhay at hindi nang ahas na manatili sa silid na ito ng isa pang segundo. Tinulungan niya ang kanyang anak na makatayo at ang mag-asawa ay tumakbo palayo sa kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Mabangis na ungol ni Johnson, "Dapat maturuan ng leksyon ang 2 bastos na iyon." Kung ikukumpara sa kanila, mas nag-aalala si Emma sa pinsala ni Thomas. Nag-aalala siyang tumakbo kay Thomas, "Hobby, bakit mo ginawa iyon?" "Ay dahil ko ang 120 at tatawag agad ng ambulansya." Humiti si Thomas, "Huwag kang mag-alala. Nakalimutan mo na ba na ang iyong asawa ay isang mahusay na doktor? Habang ginagawa ko ang mga saksak ngayon, iniwasan ko ang lahat ng mahahalagang lugar. Hindi mo kailangang tumawag sa 120. Pumunta ka na lang sa kwarto at kunin ang first aid kit para sa akin." "Sige." Inilabas ni Emma ang first aid kit sa takot. Pinuksan ni Thomas ang first aid kit, inilabas ang Asclepius needles at binigyan ito ng kaunting lakas. Pagkatapos, inilapat niya ang karayom sa kanyang mga sugat upang pigilan ang pagdurugo. Matapos isagawa ang mga pamamaraang ito, inilabas niya ang 3 kutsilyo mula sa sugat. Pagkatapos, hiniling niya kay Emma na makipagtulungan sa kanya sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na linisin ang kanyang mga sugat ng paunti-unti bago ito tahiin. Nang gawin niya ang 3 saksak, iniwasan niya ang lahat ng mahahalagang bahagi ng kanyang puso. Wala namang malubha sa mga sugat dahil hindi pa ito lumalalim sa kanyang dibdib. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Emma kay Thomas. Kahit na inalagaan ni Thomas ang kanyang mga sugat, pinilit pa rin niyang mag-dial sa 120 at tumawag ng ambulansya. Nais niyang dalhin si Thomas sa ospital para sa isang detalyadong pagsusuri. Kabanata 837. Hindi kayang makipagtalo ni Thomas laban kay Emma, kaya nakikinig lang siya sa kanya. Pumunta sila sa ospital para sa isang detalyadong pagsusuri. Pati ang doktor ay nabigla.
Lahat ng tatlong saksak ay malapit sa kanyang puso pero hindi ito masyadong mapanganib. Parang isang himala ito. Ang nakakagulat pa ay mukhang napaka-experience ni Thomas sa paggagamot ng kanyang mga sugat. Ang paraan ng paghinto niya sa kanyang pagdurugo, paglinis sa sugat at pagtahi nito ay nagpakita ng gayong karanasan na ang karaniwang doktor ay higit na masusukat. Kung hindi niya nagamot ang kanyang sarili sa oras, maaaring lumala ang sugat. Pagkatapos, ang mga bagay ay magiging masama. Sa madaling salita, ang mga sugat ay mukhang nakakatakot pero siya ay maayos. For the time being, okay naman siya. Pero kinailangan siyang ma-hospital at obserbahan ng ilang araw para masiguradong maayos siya. Pagkatapos maaari na siyang umalis. Ayaw ma-hospital ni Thomas. Naniwala siya na ayos lang siya. Pero hindi yun inisip ni Emma. Pinilit niya ito, at sa huli, nanatili pa rin si Thomas sa Good Life Hospital at nakahiga sa makitid na kama. Nang malalim na ang gabi, nanatili pa rin si Thomas sa kama. Naunang bumalik sina Johnson at Harvard, naiwan si Emma upang manatili kay Thomas para kausapin siya at alagaan siya. Hinawakan ni Emma ang kamay ni Thomas at pinandilatan siya. Sa sandaling iyon lang sa wakas ay huminahon si Emma at pinagalitan niya ito, "Thomas, sumobra ka na sa oras na ito." Natigilan si Thomas. "Nag-overboard ako. Sumobra na ako sa ginawa ko sa mga pamilyang white." "Hindi," matigas na sabi ni Emma, "sinasabi ko na tinatrato mo ang iyong buhay na parang wala lang. Sobra na yan. Matalino ka, hindi mo ba masasabing ginugulo ka lang ni Samuel? Bakit ka pumasok doon at sinaksak ang sarili mo?" Umiti si Thomas. "Nakita mo ang nangyari sa oras na iyon. Kung hindi ko ginawa yun, magdurusa ka. Hinding-hindi ko hahayaang masaktan kahit isang hibla ng buhok mo sa ulo." Nang marinig niya ito, naramdaman ni Emma ang walang katapusang alon ng init sa kanyang puso. "Pero hindi mo maaaring pretuhin ang iyong buhay na parang wala lang." Sinabi ni Emma, "Kung ang mas masahol pa ay dumating sa pinakamasama, pwede tayong magtulungan upang itaboy sila. Marami kami sa paligid, wala kaming dahilan para matakot sa mga pamilyang white." Umiling si Thomas. Iniligtas ni Samuel si tatay, at alam mo kung paano siya. Pinahahalagahan niya ang kanyang dignidad. "Maaari naming itaboy ang mga white, inaamin ko, ngunit ito ay makakaabala kay tatay magpakailanman, at iyon ay hindi maganda." Ang mga mata ni Emma ay nabasa ng luha. "Honey, lagi kang ganyan. Isinasaalang-alang mo lamang ang mga bagay para sa iba, ngunit hindi ang iyong sarili. Nag-aalala ka na nagdurusa ako at nag-aalala kang mapahiya si tatay, ngunit hindi ka ba nag-aalala na mawalan ka ng buhay?" Inabot ni Thomas ang isang kamay upang haplasan ang mukha ni Emma. "Sinabi ko sa iyo noon na ang aking mga kasanayan sa medikal ay mahusay, at ang bawat saksak ay kalkulado ng tumpak. Tsaka may matipuno akong katawan na nakakita na ng napakaraming laban sa field. Wala yan. Pareho silang magiliw na nakatitig sa mata ng isa't isa. Maliwanag ang buwan sa kalangitan." Ipinikit ni Emma ang kanyang mga mata, at dahan-dahang yumuko si Thomas para halikan ang kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, nakatikim sila ng matamis na lasa sa kanilang mga bibig, at ang lasa na iyon ay pumasok sa kanilang mga puso, na nagpainit sa kanila. 3. Bumukas ang pinto ng ward, at mabilis silang naghiwalay, sa pag-aakalang may isang kakilala ang dumating para bisitahin sila. Sabay-sabay silang napatingin sa direksyon ng pinto. Pero nakita lang nila ang ilang mga nurse na tinutulungan ng isang mabangis na lalaki sa loob ng ward at maingat na tinutulungan ito sa kama. Pagkatapos, tinulungan siyang mahiga at takpan ng kumot. Tinulyapan ng lalaki si Thomas, at hindi nasisiyahang sinabi niya sa nurse, "Ano ang nangyayari? Bakit ako nakikibahagi sa isang silid sa ibang tao? Pilasan mo at itaboy mo siya." Kabanata 838. Ilang nurse ang tumingin kay Thomas Mayo, pagkatapos ay tumingin din sa lalaki, at sinabing, "Paumanhin talaga, Mr. Gold, lahat ng single ward ay kasalukuyang okupado. Ito ang pinakakaunting masikip na ward na mayroon kami. Pero mamakatiyak kayo na ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang ayusin ang isang solong ward para sa iyo. Tisiguraduhin naming ililipat ka ng maaga bukas ng umaga. Please magtiis ng isang gabi." Kinawayan ng lalaki ang kanyang kamay. Halatang galit siya. "Fine fine, lumabas ka na. Gusto kong matulog." Tumango ang nurse. "Ginoong Gold, aalis muna kami. Magpahinga po kayo ng mabuti. Kung kailangan mo ng kung anuman, pindutin lang po ang kampana."
Magkakaroon ng nurse na naka-duty na tutugon sa iyong mga pangangailangan sa buong araw. Nang maibigay na niya sa kanya ang lahat ng mga tagubilin, nagmamadali siyang umalis. Umiga si Mr. Gold at tumingin sa paligid. Habang tumatagal ang tingin niya kay Thomas Mayo, lalo siyang nagalit. Sinigawan niya si Thomas, "Hoy bata." Hindi siya pinansin ni Thomas. Pinaikit ni Mr. Gold ang kanyang mga mata at sinabi sa hindi nasisiyahang tono, "Bingi ka ba? Tinatawag kita." Nanatiling tahimik si Thomas. "Oo, medyo may ugali ka, anak." Ipinagpatuloy niya. "Hindi ko gusto ang pagbabahagi ng aking silid sa iba. Be a little smarter, ipalipat ka sa nurse." Hindi na nakayanan ni Emma Hill. Hindi niya na makayanan kaya sinaway niya ito. "Bakit ang sanggit mo? Ospital ito, hindi bahay mo. Hindi ito ang lugar para gawin mo ang anumang gusto mo. Tsaka dito muna kami, kung may aalis dapat ikaw ang aalis." Siya ay nasa masamang kalooban pero ang isang hindi makatwirang tao ay pumasok sa kanilang sandali. Sobrang naiinis si Emma. Natigilan si Mr. Gold ng 3 segundo bago naging madilim ang kanyang ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon na may nang-ahas na sumigaw sa kanya. Ang lahat ay palaging gumagalang sa kanya at nakikipag-usap sa kanya sa isang magalang na tono. Ipinatong ni Mr. Gold ang kanyang palad sa kanyang kama at umupo. "So, naglalaway ka sa kabaitan ko, ha? Sige, gagawin kong impyerno ang buhay mo." Tinulyapan niya si Thomas Mayo. "Oh, may sugat ka sa dibdib ha? Mukhang seryoso." Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, naglabas si Mr. Gold ng isang pakete ng sigarilyo. Pumunot siya ng sigarilyo at sinindihan. Naninigarilyo siya sa ward ng ospital sa isang marangyang paraan. Ang usok ay kumalat sa buong ward na lumilikha ng hindi kanais-nais na amoy. Kinasusuklaman ni Emma ang amoy ng usok. Bukod pa riyan, sa sobrang pinsala ni Thomas Mayo, hindi niya kayang makalanghap ng second-hand smoke. Kaya naman galit na sumugod si Emma sa kama ni Mr. Gold at pinagalitan, "Ito ang hospital ward. Hindi ka pwedeng manigarilyo dito, okay?" Inilibot ni Mr. Gold ang kanyang mga mata. "Inihit-hit ko lang ang sigarilyo ko. Kung hindi ka masaya dito, maaari kang mawala." "Ikaw." Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Emma ang isang hindi makatwirang tao. Nanginginig siya sa galit. "Aalisin mo ba o hindi?" "Hindi." "Fine. Isigarilyo mo lahat ng gusto mo." Agad na pinindot ni Emma ang pulang butones sa tabi mismo ng kama ng ospital. Maya-maya, nagsitakbuhan ang mga nurse. "May mali ba? Okay ka lang ba, Mr. Gold? Hindi ka ba komportable kahit saan, Mr. Gold? Kung gagawin mo, mangyaring sabihin sa akin." Labis na balisa ang doktor at mga nurse. Tinitik ni Mr. Gold ang abo ng kanyang sigarilyo. "Hindi ko pinindot ang pindutan, siya ang nagpindot." Nakahinga ng maluwag ang doktor. Hangga't ayos lang si Mr. Gold, ayos ang lahat. Hindi nasisiyahang tumingin ang doktor kay Emma. "Itong button sa kwartong ito ay para kay Mr. Gold. Huwag mong pindutin ito dahil lang gusto mo." Galit na tanong ni Emma, "So, siya lang ang pasyente dito, at ang iba wala, ha?" Umuso ang doktor. "Cut the crap. Bakit mo kami pinatawag dito? May problema ba sa asawa mo?" Sagot ni Emma, "Okay naman ang asawa ko. Ang dahilan kung bakit kita pinatawag dito ay para makita mo ang mga kalokohan ni Mr. Gold." Itinuro niya si Mr. Gold at ang doktor at mga nurse ay tumingin sa direksyon na iyon. Nataranta ang doktor. Tinanong niya, "Mayroon bang mali kay Mr. Gold?" "May mali ba?" Sumigaw si Emma, "Hindi mo ba nakikita na naninigarilyo siya? Totoo ngang may hawak na sigarilyo si Mr. Gold at masayang naninigarilyo." Napuno ng amoy ng usok ang buong ward, at alam din ito ng doktor at mga nurse. Pero parang walang nakapansin. Sumagot ang doktor, "Ito ang kanyang personal na bagay, paano tayo makikialam?" Ano ang ibig niyang sabihin na hindi makialam? Paano nila maiiwasan ang kanilang mga responsibilidad tulad nito? Galit na galit si Emma Hill. Bawal ang paninigarilyo sa ospital. Not to mention sa mismong ward. Ito ay epektibo sa buong bansa. Ang iyong ospital ay dapat magkaroon din ng sarili nitong mga tuntunin at regulasyon. Bakit hindi iyon naaangkop sa Mr. Gold na ito? Tumawa ang doktor. "Kilala mo ba kung sino si Mr. Gold?" Malungkot ang mukha ni Emma habang nagtanong, "At sino kaya siya?" Sumagot ang doktor, "Ang taong ito ay isa sa mga pinakamalaking negosyante ng Southland District. Malaking kontribusyon siya ng ospital na ito. Totoo na ospital ito, pero sorry to say,
This place is considered as his private place. Tapat na dapat para sa iyo na manatili sa silid na ito. Huwag maging mapili at humiling ng lahat ng uri ng mga bagay. Kung hindi ka nasisiyahan sa kasalukuyang kaayusan at ayaw mong makalanghap ng second-hand smoke, ayos lang. Hahayaan ko ang nurse na magayos para mailipat ka kaagad. Kabanata 839. Paano nga kung ganon? Biglang natahimik si Emma. Si Gold Gerard ang sponsor para sa ospital, kaya nagagawa niya ang lahat ng gusto niya at kumilos nang wala sa linya dito. Anong klaseng logic iyon? Kayo, napatingin si Emma sa kanila, hindi na makapagsalita pa dahil sa galit. Si Thomas, nang makita kung paano lumala ang mga bagay, ay umiling habang nakangiti ng mapait. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kubrekama at bumangon sa kama. Habang sinusuot niya ang kanyang sapatos, sinabi niya, sinabi ko sa iyo na hindi ko kailangang ma-hospital. Gaano kahirap? Kalimutan mo na, umalis na tayo. Lumapit si Thomas, hinawakan ang kamay ni Emma, at inakay siya palabas. Walang kwenta kahit gaano pa kagalit si Emma. Ito ang kanyang teritoryo. Kahit na anong reklamo niya, hindi makikinig ang doktor at mga nurse. Tuwang-tuwang sinabi ni Gold Gerard, handa ka bang mawala sa wakas? Sok, dapat kanina ka pa nawala. Kailangan mo lang akong tuksuhin na sirain ang buhay mo. Nanghihingi ka lang ng gulo. Yumuko ang doktor at sinabing, wala nang ibang pasyente sa ward na ito ngayon. Panigurado Mr. Gold, hindi na namin aayusin ang mga pasyente na ma-admit sa ward na ito. Huwag kang mag-alala. Itinaway ni Gold Gerard ang kanyang kamay. Sige. Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga ngayon. Umalis ka. Umalis sa ward ang doktor at nurse at isinara ang pinto sa likuran nila. Sa ibang lugar naman, sina Thomas Mayo at Emma Hill ay bumalik sa kanilang sasakyan. Malakas na hinampes ni Emma ang manibela, inilabas lahat ng kanyang pagkadismaya. Hobby, ano ba ang mali sa mundong ito? Magagawa ba talaga ng mga mayayaman ang anumang naisin nila sa pagwawalang bahala sa mga patakaran? Hinawakan ni Thomas ang kamay niya. Siyempre hindi. Umiling si Emma. Sa nakikita ko, parang ganun na nga. Ginagawa ng mga mayayaman ang lahat ng gusto nila habang ang lahat ng nasa ilalim nila ay kinukutya sila at ginagawa ang lahat para makuha ang kanilang pabor. Ang mga patakaran at sistemang ito ay nararapat lang sa mga ordinaryong tao. Sabi ni Thomas habang nakangiti, sige, huwag kang magalit at magsabi ng mga ganyan. Ang lipunan ay gumagana batay sa batas, walang sino man ang maaaring sumuwi at year-okan ito ayon sa gusto nila. Mahiwagang ngumiti siya pagkatapos ng maikling paghinto. Emma, gusto kong makipagpustahan sa iyo. Lumingon si Emma at tumingin kay Thomas. Pusta? Sa ano? Sa loob ng isang oras, si Gold Gerard at ang ospital na ito ay parurusahan at pagmumultahin dahil sa paglabag sa batas at pagyurak sa sistema. Paano ito magiging posible? Ayaw maniwala ni Emma sa narinig. Gusto mong tumaya? Oo naman, sino ang natatakot sa inyo? Taglit na natigilan si Emma. So ano ang mangyayari sa matatalo? Umiti si Thomas nang nakakuloko at sinabing, kung matatalo ako, magiging alipan mo ako sa loob ng isang buwan mahal kong asawa, kahit anong gusto mong gawin ko, gagawin ko ng walang reklamo. Si Emma na nasiyahan sa sinabi niya ay tumango. Well, para sa akin iyon ay maganda. Paano kung mawala ako? Kung matatalo ka, ang tingin ni Thomas ay gumagala-gala sa kanyang katawan. Kung gayon kailangan mong ipanganak ang aking sanggol. Ikaw, napaka-rascal mo. Ang mukha ni Emma ay kasing pula ng likod ng unggoy habang paulit-ulit niyang pinaghahampas si Thomas na nagiinit sa buong katawan. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, hindi na rin ito mapipigilan ni Emma. Nag-uumapo ang pagmamahal niya kay Thomas hanggang sa inaasahan niyang maipanganak ang mga supling nito at maging tunay na mag-asawa. Habang sila ay naglalaro, isang puting sasakyan ng opisyal ng gobyerno ang huminto sa pasukan ng ospital. Isang grupo ng mga hindi kilalang tao na mukhang mahigpit ang pumasok sa ospital. Nagulat ang mga doktor at nurse na naka-duty. May ilang tumawag pa sa direktor ng ospital. Sino sila? Curious na tanong ni Emma. Mga tao mula sa healthcare department, sabi ni Thomas. Minsan ay sinabi ni Thomas na walang sino man ang papayag na may mangbubuli kay Emma. Kaya, hinding-hindi siya magpipigil laban kay Gold Gerard at sa ospital na ito. Nauna na niyang ipinaalam kay Samson Wood na ayusin ang isang tao na magtungo para sa isang masusing investigasyon.
Para sa isang ospital na may hindi magandang gawin na yamurak sa itinatag na mga batas, dapat nilang pagdusahan ang mga kahihinatnan nila. Ang dalawa sa kanila ay katulad ng mga manunood na nanunood ng isang pelikula, tahimik na nakaupo sa kotse, nag-e-enjoy sa eksenang nasa harapan nila. Napakasigla talaga nito. Nagising ang ospital na natutulog. Sa ilalim ng hindi inaasahang inspeksyon ng healthcare department, nalaman nila na maraming aspeto ang hindi nakakatugon sa mga pamantayan. Ang isang pasyenteng naninigarilyo sa ward ay mabilis na nakalimutan dahil may mas malala pang isyu sa ospital. Ang ospital na ito ay puno ng mga peste. Ang huling resulta ay, ang ospital ay nasuspend ang operasyon nito sa loob ng 3 buwan at pagmumultahin ng 500 milyong dolyar. Ang mga kasalukuyang pasyente ay ililipat at lahat ng gastos ay sasagutin ng ospital. Dahil dito, natapos ang ospital at hindi na makakabangon muli sa mga susunod na taon. Nararapat sa kanila ito. Tawa ng tawa si Emma, lahat ng negatibong emosyon ay nailabas. Pero hindi pa tapos yan. Dumaan ang isang sasakyan ng pulis noong nasa paligid pa ang mga kagawaran ng healthcare. Bumaba ang ilang pulis at isinugod sa ospital. Bakit nandito rin ang mga pulis? Tanong ni Emma dahil sa curiosity. Sino ang nakakaalam? Baka may binaliwala ang batas at gumawa ng krimen. Kaya naman pinuntahan siya ng mga pulis, sabi ni Thomas. Pero sa katunayan, ang lahat ng ito ay inayos ni Thomas Mayo. Si Gold Gerard ay hindi isang negosyante. Isa siyang smuggler na matagal nang na-blacklist ni Thomas. Matagal nang naghihintay si Thomas ng pagkakataong makaalis sa kanya. Dahil sinasadya ni Gold Gerard si Thomas, hinihiling niya ito. At dahil hiningi niya ito, bakit kailangan pang maghintay ni Thomas? Kabanata 840. Ang mga mata ni Emma Hill ay nakadikit sa pangunahing pasukan ng ospital, napaka-curious na malaman kung bakit narito rin ang mga pulis. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, sa wakas ay nakita niya sa kanyang isipan ang pinakamalalim na pagnanasa na naramdaman niya. Inilabas ng mga pulis si Gold Gerard sa ospital at malinaw sa araw na nakakaf ang kanyang mga kamay. Mula sa kanyang mapulang itsura, mukhang hindi magiging maganda ang magiging wakas para sa kanya. Habang naglalakad siya palabas ng entrance ng ospital, sadyang ibinaba ni Thomas Mayo ang kanyang bintana at sinigawan si Gold Gerard. Ginoong Gold, natatanging tap ka talaga. Hindi ka yata sanay na manatili sa hospital ward kaya nagpa siya kang manatili sa lock-up ng police station. Umangat ang ulo ni Gold Gerard at tumingin kay Thomas bago mabilis na ibinaba ang ulo na nahihiya tumingin sa kahit kanino. Si Gold Gerard ay kinuha ng mga pulis pagkatapos nito. Mas gamaan ang pakiramdam ni Emma pagkatapos niyang panoorin ang lahat. Minsan ay sinabi na ang isang tao ay hindi dapat magdagdag ng insulto sa pinsala o maging masaya habang ang iba ay nagdurusa dahil ang gayong pag-uugali ay lubhang kaiyahiya. Ngunit sa kaso ni Emma, hindi niya napigilan ang kanyang kagalakan. Sa sobrang saya niya ay tumawa siya ng malakas. Dahan-dahang sinabi ni Thomas, sa nakikita mo, ito ang resulta ng paglabag sa batas. Dapat sundin mo ang batas mayaman ka man o mahirap, walang exempt. Nagkibit balikat si Emma. So, ayokong makinig sa pangaral mo. Pero pagkatapos na pag-isipan ito, naging kakaiba ito. Kalalabas lang nila sa ward at pagkatapos noon, dumating na ang mga tao mula sa healthcare department para sa hindi inaasahang inspection. Tinundan niyo ng pagdakip kay Gold Gerard. Parang naayos na ang lahat. Tumingin si Emma kay Thomas at hindi niya maalis ang pakiramdam na may kinalaman ito sa kanya. Pinag-isipan niya ito sandali. Hindi kayang taglayin ni Tomas ang gayong kapangyarihan. Bagamat ang kasalukuyang siya ay pumirma ng maraming kontrata at nagkaroon ng kasaganaan ng pera, hindi iyon nanggang nahulugan na may kapangyarihan siyang gawin iyon. Parehong ang healthcare department at pulisya ay mga subdivisions ng gobyerno. Paano sila pinakilos ni Thomas, isang normal na mamamayan? Hindi na siya tinanong pa ni Emma bagkus ay pinaandar na niya ang sasakyan at umuwi. Naghugas ng paa si Johnson Hill at handa ng matulog pagdating nila sa bahay. Tanong niya dahil sa curiosity, bakit ka bumalik dito? Akala ko ba nasa ospital ka? Kinawian ni Emma ang kanyang kamay, don't mind me. Nakaharap kami sa isang hindi ka nais-nais. Mas mabuti pang matulog na lang tayo sa bahay. Pumasok silang dalawa at nilock ang pinto. Bago umupo si Emma, niyakap siya ni Thomas sa baywang at inipit sa kama. Anong ginagawa mo? Nagulat si Emma. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Umiti ng pilyo si Thomas.
May taya tayo, natalo ka, kaya binibigyan mo ako ng anak. Hindi, huwag. Sinabi ni Emma na hindi, ngunit hindi niya ito nilabanan. Sa katunayan, gusto niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit sa kanyang kahihiyan, naramdaman ni Thomas ang kirot sa kanyang dibdib ng akmang kikilos siya. Sumakit na naman ang sugat niya. Pagamat siya ang Diyos ng digmaan, wala siyang kapangyarihan na sumalungat sa kapalaran. Humiga si Thomas sa kama sa sakit. Huminga siya ng malalim at nagpahinga ng 2 minuto bago siya makahinga ng normal. With a pained smile, he said, hindi pa tuluyang gumagaling ang sugat. Sa palagay ko wala akong magagawa sa susunod na 1 o 2 araw. Napangiti si Emma habang tinutusok ang ilong niya. Ang laking pervert mo. May excuse ka pa ba this time? Hindi ako ang hindi humahawak sa dulo ng bargain. Walang magawang umiling si Thomas. Saka siyang umiti ng nakakaloko. Ako ay nasugatan, ngunit ikaw ay hindi. Si Emma, na hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin, ay tumingin sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Si Emma Hill ay hindi isang 3 taong gulang na bata. Natural, namula at sinimulang bugbugin muli si Thomas nang maunawaan niya ang ibig sabihin nito. Ikaw, mongrel. Ano ang sinasabi mo? Napakawalan, Gia. Nahihiya ka ba? Lako ba? Tumawa ng malakas si Thomas. Ano ang dapat ikahiya? Umuso si Emma. Walang hiya ka talaga, hindi kita pinapansin. Pumangon siya sa kama at nagtungo sa banyo. Tiningnan ni Emma ang sariling refleksyon sa inidoro. Pulang-pula ang mukha niya na halos magmukhang purple. Mabigat ang paghinga niya, bumilis ang tibok ng puso niya. Ang mga malalaswang kaisipan ay bumabagabag sa isipan ni Emma. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang nahihiya at nasasabik. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang konserbatibong babae. Hindi niya nagawa ang ganoong bagay ng biglaan. Buong magdamag silang nag-iikot-ikot, hindi makatulog. Nagawa nilang makatulog sa madaling araw, puno ng mga pantasya patungkol sa kanilang espesyal na sandali na maaaring maganap. Siguro, ito ang oras. Kailangan ko lang hintayin na gumaling ang sugat tapos, knock knock knock, knock knock knock. Sunod-sunod na katok sa pinto ang gumising sa kanila. Nagpout si Emma, masungit dahil sa marahas niyang gin icing. Bakit ang aga mong kumakatok, Mama? Hindi si Felicia Musk ang nagsalita, ngunit, Emma, ako, ito, Susan. Susan. Umupo kaagad si Emma at tumingin kay Thomas. Bakit ba kasi biglang nandito ang babaeng to? Susan. Bakit ka nandito ngayon? Sabi ni Emma habang nagsusuot ng damit.